Anong nangyayari dito? Nagtatakang tanong ni Denver na bagong dating lamang at naabutan nga niyang magkayakap si Noah at Shirley habang nakangiti naman na nakatingin ang kanyang anak na si Nina at ang kanyang asawa sa mga ito. Bigla namang natigilan ang mga naroon at napalingon pa sila sa bagong dating na si Denver, lalong-lalo na si Shirley na biglang kinabahan sa pagdating ng ama ni Noah. Agad namang lumapit si Denver sa kanyang asawa at saglit pa niya itong hinalikan sa labi dahil ganito naman talaga silang mag-asawa palagi at sanay na rin ang kanilang mga anak sa kanila. Denver, finally! May nobya na rin ang anak natin! Ngiti-ngiti pa at excited na pagbabalita ni Angeline kay Denver. Napakunot naman ang noon ni Denver dahil doon. Nobya? Sino? Tanong pa niya kay Angeline. At bigla siyang napatingin kay Noah na nakahawak sa bewang ni Shirley. Si Shirley ba? Tanong pa niya. Tumango naman kagad si Angeline sa tanong ng kanyang asawa. Yes, Denver. Si Shirley lang pala. Ang kasagutan para mapaamong pihikang puso ng anak natin. Natatawa pang sabi ni Angeline. Bigla namang nahiya si Shirley at napatungo na lamang kanyang ulo dahil hindi niya alam kung matatanggap ba siya ng ama ni Noah. Dad, girlfriend ko nga po pala si Shirley. Nakangiti pa na pagpapakilala ni Noah kay Shirley sa kanyang ama. Nahihiya naman na nag-angat ng tingin niya si Shirley at natatakot siya sa magiging reaksyon ng ama ni Noah pero ganoon na lamang ang gulat niya na makita niya na nakangiti ito sa kanya. Alam ko naman na matagal ka nang may pagtingin kay Shirley anak dahil noon pa namin napapansin ang kakaiba mong tingin sa kanya. At thank God naman, nagkaroon na rin sa wakas ng lakas ng loob para magtapat sa kanya, sabi ni Denver sa kanyang anak. Napakamot naman sa kanyang ulo si Noah kahit hindi yon makati dahil ngayon niya lang nalaman na masyado na pala siyang obvious sa mga titig niya kay Shirley noon pa man. Welcome to the family, Iha. Alam kong hindi ka na talaga iba sa amin. Simula pa lang sa pagsama mo kay Nina sa ibang bansa hanggang ngayon na nagmamahalan na kayo ng anak ko. Baling naman ni Denver kay Shirley na hindi talaga makapaniwala na tanggap talaga siya ng pamilya ni Noah sa kabila ng estado niya sa buhay. Salamat po, sir. Naiiyak na sabi ni Shirley. Shh! Don't call me sir. Just call me Dad, Iha. Ang pangit naman pakinggan kung nobya ka ng anak ko. Pagkatapos, sir, ang tawag mo sa akin, di ba? Saway ni Denver kay Shirley. Opo, Dad? Kanda o talpa na sagot ni Shirley dahil naiilang siya na tawagin ito na Dad. Napangiti naman si Noah dahil doon. Alam kong maiilang ka pa sa simula, Iha, pero masasanay ka rin. Sabi pa ni Denver dahil kita niya na naiilang si Shirley. Sa akin din ha, wag mo na rin akong tatawaging ma'am dahil simula ngayon, mommy na dapat ang itatawag mo sa akin. Sabat naman na ni Angeline habang nakangiti kay Shirley. Nahihiya namang tumango-tango na lamang si Shirley bilang sagot dito. Welcome to the family, Sisi. Sabi ko naman sa'yo tanggap ka ng pamilya namin kahit ano ka pa. Masyado mo kasing iniisip ang bagay na yun Sabat na rin naman ni Nina na hawak-hawak na sa kamay ang kanyang anak na si Kayron. Kayron anak, simula ngayon, wag mo nang tatawagin na Nana Shirley si Shirley ha. Simula ngayon, Tita Shirley na ang itatawag mo sa kanya. Maliwanag ba yon? Sabi ni Nina sa kanyang anak. Okay po, Mommy. Sagot naman ni Kayron, saka siya humarap kay Shirley. Tita Shirley, I love you. Paglalambing ni Kayron kay Shirley kaya naman napangiti ang dalaga dito at pumantay siya sa bata. I love you too, baby. Sagot din naman ni Shirley kay Kayron. Hey, bakit sa kanya nag-I love you ka na? Sa akin hindi pa. Sagot ni Noah kay Shirley sa tonong nagtatampo pa ito kaya naman napatingin na si Shirley kay Noah. Kuya, wag mong sabihin pati pamangkin mo, nagsiselos ka. Nakataas pa ang kilay na sabi ni Nina sa kanyang Kuya Noah. Napakamot naman sa ulo niya si Noah dahil parang bigla siyang nahiya sa kanyang inakto na pati ang pamangkin niya ay pinagselosan nga niya. Nagkatawanan naman sila doon dahil sa pagsiselos nga ni Noah kay Kayron. Agad naman na yumakap si Kayron kay Shirley para sa rin ang kanyang Tito Noah. Tito Noah, love po ko ni Tita Shirley. Sabi pa ni Kayron habang nakangisi sa tito niya. Love din ako ng Tita Shirley mo. Kaya mabuti pa bumalik ka na sa mommy mo dahil hindi ka na pwedeng alagaan ng Tita Shirley mo. Sagot naman ni Noah sa kanyang pamangkin. No, akin lang si Tita Shirley. Naiiyak na sabi ni Kayron at lalo pa niyang hinigpitan ng pagkakayakap niya kay Shirley.
Nagkatingin na naman silang lahat ng naroon dahil alam nila na hindi talaga papayag si Kayron na hindi makasama si Shirley. Dahil simula ng baby pa lamang ito, si Shirley na talaga ang kasakasama nito. Ang mabuti pa, pag-usapan na rin natin ang tungkol sa bagay na yan. Pero sa ngayon, hayaan na lang muna natin ang bata. Sabi na ni Angeline, dahil sa itsura pa lang ng anak niya, mukhang hindi na talaga to papayag na mag-alaga pa si Shirley sa anak ni Nina. Maglalakad na sana sila papuntang garden nang bigla namang dumating si Dimitri na nakasimangot pa. Binatilo na rin ito at marami ring nagkakagusto dito dahil sa gwapo naman kasi talaga ito. Oh, bakit naman nakasimangot ka dyan? Kakarating mo pa lang nakabusangot ka na kaagad? Agad naman nasabi ni Angeline kay Dimitri nang mapansin niyang hindi na maipintang mukha ng kanyang anak na bagong dating lamang. Agad namang napabuga ng hangin sa bibig si Dimitri, saka siya pabagsak na naupo sa kanilang sofa. Kanina pa po dapat ako nakauwi, Mom. Kaso po, tinawagan ako ni Tita Ninang at sabi niya, samahan ko raw si Amanda. Kala ko naman po kung saan pupunta ang babae na yon. Yun pala, pupunta lang sa mall para mag-shopping? Ines na sagot ni Dimitri, dahil kanina pa talaga siya dapat nakauwi, pero dahil hindi nga niya mapaghindian ang tita Ninang Beatrice niya, agad naman niyang pinuntahan si Amanda para samahan ito. Natatawa naman si Angeline dahil sa itsura ng kanyang anak, dahil na tamang inis na inis ito at marahil, kinulit na naman ito ng kababatan nito na si Amanda. Gustong gusto kasi ni Beatrice na magkatuluyan sila Dimitri at Amanda, ang kaso hindi naman gusto ng dalawang isa't isa. Parang magkapatid na nga ang turingan ng mga ito dahil halos sabay lamang talaga silang lumaki at nagkaisip. Hayaan mo na anak, pagbigyan mo na lamang tita Ninang mo dahil alam mo naman, love na love ka nun. Pag-aalo na lamang ni Angeline kay Dimitri. Di naman na umimik pa si Dimitri at napakunot na lamang ng noon niya na makita niya na kumpleto pala ang pamilya niya at parang may pinag-uusapan ng mga ito dahil napakaseryoso na nga ng mukha ng mga ito. Ano pong meron? Di na napigilang tanong ni Dimitri sa mga naroon. Napangiti naman si Angeline, tsaka niya nilingon si Noah at Shirley, tsaka niya tinanguan ng mga ito. Dimitri, girlfriend ko na nga palang ate Shirley mo. Nakangiti pa na pagbabalita ni Noah sa kanyang bunsong kapatid. Nanlaki naman ang mata ni Dimitri dahil sa pagkagulat sa sinabi ng kuya Noah niya. Really? May girlfriend ka na, kuya? Seryoso ba yan? Girlfriend mo si ate Shirley? Di makapaniwalang tanong ni Dimitri sa kuya Noah niya. Iiling-iling naman si Noah sa kanyang kapatid at parang gusto niya tuloy itong batukan dahil sa sinabi nito at inaasta nito. Habang ang iba naman na naroon ay natawa na lamang sa naging reaksyon ni Dimitri. Mukha ba ako nagbibiro? Pagsusungit na ni Noah kay Dimitri. Saka anong tingin mo sa akin? Hindi magkaka-girlfriend? Dagdag pa nito. Yes, kuya. Akala ko hindi ka na talaga magkaka-girlfriend, kuya, dahil ang sungit-sungit mo. Diretsahang sagot ni Dimitri habang may nakakaasar ng ngiti sa labi nito. Sinamaan naman ang tingin ni Noah sa Dimitri. Well, congrats sa inyo, Kuya Noah at Ate Shirley. Wish ko lang sana magtagal kayo at magkaroon ng mahabang pasensya si Ate Shirley sa kasungitan ni Kuya. Dagdag pa ni Dimitri. Manahimik ka na nga lang, Dimitri, kung wala ka magandang sasabihin. Sabi ni Noah kay Dimitri habang masama ang tingin niya sa kanyang kapatid. See? Napakasungit mo talaga, Kuya. Pangaasar pa ni Dimitri sa kanyang Kuya Noah. Tara na nga po sa garden. Pabayaan na lamang po natin yung Dimitri na yan. Pag-aayana ni Noah sa mga kasama niya dahil naudlot ang kanilang pag-uusap kanina. Joke lang, kuya. Ikaw naman hindi na mabiro. Siyempre, masaya talaga ako para sa iyo ni Ate Shirley. Sabi naman ni Dimitri dahil baka magalit na nga talaga sa kanya ang kuya Noah niya. Natatawa naman si Angeline at Denver dahil sa sagutan ng kanilang anak maging si Nina, natatawa na lamang habang tahimik siyang nakikinig sa usapan ng mga naroon. Hay nako, kayo talagang dalawa. Tumigil na nga kayo. Ang mabuti pa tara na sa garden at nang makapaghanda na rin ako ng merienda natin. Tsaka na natin pag-usapan ang dapat nating pag-usapan kanina. Sabat na ni Angeline at nagpatiuna na silang maglakad na mag-asawa. Tinawag pa niya ang isa sa mga kasambahay nila upang utusan ito na paghanda sila ng merienda.
Agad namang nagsisunuran sila Noah sa kanilang mga magulang. Sumama na rin sa kanila si Dimitri na bigla atang nawala ang kinis kanina at ang Kuya Noah naman nga ang kanyang napagtripang asarin. Pagdating nila sa garden, agad naman na silang naupo sa upuan na naroon at di na rin naman nagtagal dumating na rin ang merienda na ipinahanda ni Angeline para sa kanila. So, anong balak niyo ngayon? Kita mo naman siguro Noah na ayaw bitawan ng pamangkin mo si Shirley, sabi ni Denver kay Noah. Napatingin silang lahat kay Kieron na nakakandong pa kay Shirley habang nakayakap pa siya dito. Napabuntong hininga naman si Noah dahil kita niya kung paano kamahal ng kanyang pamangkin si Shirley. Ayos lang naman po ako sa trabaho ko. Wala naman pong magbabago doon dahil kailangan ko rin naman pong magtrabaho para sa pamilya ko. Sabat na ni Shirley sa pag-uusap ng mag-ama. Pero Shirley, kaya ko namang sustentuhan ng pamilya mo para hindi mo na kailangan pang magtrabaho, sabi ni Noah sa kanyang nobya. Noah, hindi naman porket nobya mo na ako, aasa na lamang ako sa'yo. Hindi dapat ganun, Noah. Kailangan ko pa rin magtrabaho para sa kanila. Sagot naman ni Shirley kay Noah. Napabuntong hininga naman si Noah dahil doon at mataman niyang tinitigan si Shirley. Sigurado ka ba dyan sa gusto mo? Pwede naman kitang ipasok ng trabaho sa opisina kung gusto mo. Sagot naman ni Noah. Agad namang umiling si Shirley dito. Hindi, ayoko. Masaya na ako sa trabaho kong ito at ayos na ayos naman ang sahod ko rito At isa pa, hindi ko naman kinakaya ang trabaho ko dahil marangal naman to. At dahil din dito sa trabaho kong to, naibibigay ko ang pangailangan ng pamilya ko. Sagot naman ni Shirley. Nagkatingin na naman sina Angeline, Denver at Nina dahil mukhang magtatalo pa ata ang bagong lover nila dahil lamang sa trabaho ni Shirley. Alam ko naman yon, Shirley. Pero ayoko lang na napapagod ka masyado sa iyong trabaho. Malaki na si Kieron at minsan, binubuhat mo pa talaga siya. Sagot naman ni Noah. Hep, hep, hep. Saglit nga lang. Baka naman mag-away pa kayo niyan ng dahil lang kay Kieron, ha? Awat na ni Nina kina Noah at Shirley. Napakamot naman sa ulo niya si Noah, habang si Shirley naman nakayuko na lamang ulo dahil bigla tuloy siyang nahiya sa pamilya ni Noah. Habang ang mag-asawang Angeline at Denver naman natatawa sa inaasta ng kanilang anak. Naiintindihan naman kasi nila ito dahil alam nila na ayaw nitong pagtrabahuhin si Shirley dahil tama naman ito. Kaya nitong sustentuhan ang pamilya ni Shirley, ang kaso mukhang hindi papayag ang dalaga sa ganong setup dahil porsigido talaga ito na magtrabaho para sa kanilang pamilya. Kuya, hayaan mo na lamang muna si Shirley sa anak kong si Kieron dahil alam ko rin naman na hindi papayag ang anak ko na hindi niya makakasama si Shirley. At isa pa, huwag kang mag-alala dahil kay Shirley, akong bahala sa kanya. Ang aalagaan lang naman si Kieron ang trabaho niya sa akin sabi pa ni Nina. Pero kasi ayoko sanang nahihirapan si Shirley, sagot ni Noah. Tama si Nina, Noah. Hindi naman talaga ako nahihirapan sa trabaho ko kaya wag mo na akong alalahanin pa, sabat naman na ni Shirley. Sigurado ka ba dyan? Tanong pang muli ni Noah dahil nag-aalangan talaga siya na payagan si Shirley na magtrabaho pa kay Nina. Oo, siguradong sigurado ako. Hayaan mo at kapag nahihirapan na ako, kusa na ako magsasabi sa'yo na ayoko na magtrabaho pa. Sagot naman ni Shirley. Asa pa ako na magsabi ka rin ganyan. Ikaw pa ba? Natatawang sagot naman ni Noah dahil sa maikling panahon na nakilala niya si Shirley ay hindi naman to nagsasabi na kahit nahihirapan na to sa ginagawa nito. Sige na, pumayag ka na ha. Nandito na lamang ako kay Nina magtatrabaho. Kailangan ko rin kasi talagang magtrabaho para kila nanay Pangungumbinsi pa ni Shirley kay Noah. Napabuntong hininga naman si Noah, saka niya tinitigan sa mata si Shirley. Sige, payag na ako. Basta magsasabi ka sa akin kapag di mo na kaya ha. Sumusukong sagot na lamang ni Noah dahil alam niya na hindi talaga magpapapigil din si Shirley. Agad namang napangiti si Shirley dahil sa sinabi ni Noah. Salamat. Nakangiti pa na sagot ni Shirley kay Noah. So, ano? Okay na ba tayo sa magiging trabaho ni Shirley? Wala ka na bang reklamo doon, Noah? Sabat na ni Angeline dahil mukhang tapos na ang mga ito na mag-usap. Yes, Mom. Sagot ni Noah sa kanyang ina. Nina, huwag mo namang pahirapan ang girlfriend ko ha. Babawiin ko na talaga siya sa'yo kapag nalaman ko na pinapahirapan mo siya.
Baling naman ni Noah kay Nina. At bakit ko naman pahihirapan si Shirley? Alam ko naman na mahal yan ng anak ko. Nak, Angeline, sagot ni Nina sa kanyang kakambal. Naging maayos naman na ang kanilang pag-uusap at wala na rin namang nagawa pa talaga si Noah kundi ang pumayag sa gustong mangyari ni Shirley na magtrabaho pa rin kay Nina. Mabilis namang lumipas sa mga araw at 1 linggo na rin ang nakalilipas matapos sagutin ni Shirley si Noah. Naging maayos ang kanilang relasyon na dalawa at palaging ang binibisita ni Noah si Shirley sa bahay ng kanyang kakambal na si Nina dahil tuluyan na nga na lumipat ng bahay sila Nina at Kimboy dahil hindi naman maaari na doon pa rin sila titira sa mansyon ng magulang ni Nina dahil kasal na silang dalawa. At gusto rin naman talaga nilang dalawa na magsarili na ng kanilang bahay. Meron naman kasi talagang binili si Kimboy na bahay doon bago pa sila ikasal ni Nina. Pero hindi nga sila makalipat-lipat doon dahil sadyang pinagbigyan lamang nila ang ina ni Nina dahil gusto pa raw umano nitong makasamang apo nito. Ngayon nga, kakarating pa lamang ni Noah sa kanyang kumpanya at ngingiti-ngiti pa siyang dumating doon dahil dumaan muna siya sa bahay nila Nina para makita muna si Shirley bago magtrabaho. Ganito na kasi ang routine ni Noah. Dadalaw siya sa umaga kay Shirley at pagkatapos ng trabaho niya sa hapon, pupunta ulit siya kay Shirley. Hanggang gabi na siya doon. At minsan nga kung di pa siya itatabay ni Nina na umuwi, ay parang wala pa nga yatang balak umuwi ng mansyon. Pero hindi talaga siya pinapayagan ni Nina na makitulog sa bahay nito. Pagkapasok ni Nina sa loob ng kanyang opisina, biglang nabura ang ngiti sa labi niya na makita niya si Jessie na naroon sa loob ng opisina niya, ngingiti-ngiti pa habang nakatingin sa kanya at mukhang kanina pa siya nitong hinihintay. Anong ginagawa mo rito? At may gana ka pa palang magpakita sa akin, ha? Agad na tanong ni Noah sa dalaga pagkakita niya rito. Bigla namang nawala ang ngiti sa labi ni Jessie dahil sa sinabi ng binata. Noah, baka naman pwedeng pag-usapan natin ng maayos ito. Gagawin ko lahat ng gusto mo, pakasalan mo lamang ako. Agad naman ang sagot ni Jessie at tumayo pa siya at agad na lumapit kay Noah. Akmang hahawakan na sana niya ang kamay ng binata pero agad na ibinaksin nito ang kanyang kamay. Pag-usapan? Seryoso? Wala naman akong natatandaan na dapat pa nating pag-usapan at ayusin dahil kahibangan mo lamang naman ang lahat ng iyon. Galit na ang sagot ni Noah at napakalakas na nga ng kanyang boses. Please Noah, kapag naman naging malapit na tayong dalawa sa isa't isa, matututunan mo rin akong mahalin. Kaya please lang, bigyan mo naman ako ng chance. Naluluha ng pakiusap pa ni Jessie sa binata. No, ngayon pa lamang sinasabi ko na sa iyo, Jessie. Wala kang mapapala sa akin dahil may mahal na ako. Sagot naman ni Noah. Hindi yan maaari. Ako lang dapat ang mamahalin mo. Nagbibiro ka lamang para layuan kita, di ba? Wala kang nobya at alam ko yan, kaya imposibleng may mahal ka na. Mangiyak-ngiyak na sagot ni Jessie kay Noah. Napangisi naman bigla si Noah dahil sa nakikita niyang reaksyon ni Jessie. At bakit naman ako magbibiro sa'yo? Close ba tayo para biruin kita? At paano mo nasabi na imposibleng may mahal na ako? Nakikita mo ba ang laman ng puso ko? Sunod-sunod pang tanong ni Noah sa dalaga. Oo, alam ko na hindi tayo close. Kaya nga inihiling ko sa iyong kilalanin natin ang isa't isa at sigurado ko na matututunan mo rin akong mahalin kapag nakilala mo na ako. Umiiyak na sagot ni Jessie. No way. Alam mo hindi kita maintindihan, Jessie. Ang dami-dami namang lalaki dyan. Bakit ba sa akin mo pa rin pinagsisiksikan ang sarili mo? Bakit ba hindi ka makaintindi na ayoko sa'yo? Galit na singhal ni Noah sa dalaga. Dahil mahal kita, Noah. Mahal na mahal kita at hindi ako makakapayag na sa iba ka mapupunta. Ako lang dapat ang mamahalin mo, wala nang iba? Sagot pa ni Jessie. Naikayom na lamang ni Noah ang kanyang kamao at pilit na nagtitimping masaktan ng babaeng kaharap niya kahit ang totoo, naiinis na talaga siya rito dahil sa kakulitan nito. Enough, Jessie. Kung wala ka namang matinong sasabihin ay mabuti pa umalis ka na habang nakakapagtimpi pa ako sa'yo. Sagot ni Noah sa dalaga habang pilit pa rin siyang nagtitimpe sa galit niya. Agad namang nagpahid ng kanyang luha sa Jessie, matapang na hinarap ang galit ni Noah. Aalis ako ngayon pero hindi ibig sabihin nun, hahayaan na kitang mapunta sa iba? Akin ka lang, Noah, akin ka lang. Tandaan mo yan.
Matapang pa na sabi ni Jessie, saka siya dire-diretso nang lumabas ng opisina ni Noah. Naiwan naman na iiling-iling si Noah dahil sa tinura ng dalaga. Ang buong akala niya kasi hindi na to mangungulit pa dahil hindi naman na to nagparamdam pang muli pagkatapos ng party na ginawa ng mga ito. Akala niya natauhan ang dalaga sa kahibangan sa kanya pero nagkamali siya dahil mukhang mas lalo pa yatang nahibang sa kanya ang dalaga. Pagkaalis na Jessie sa opisina ni Noah, agad na siyang dumiretso sa opisina ng kanyang ama at magdadabog na sana siya nang narinig niyang may kausap ito sa phone ito habang nakatalukod sa gawin ng pinto. Kaya naman nakinig na muna si Jessie dito. Anong sabi mo? Wala ka na ba talagang magandang ibabalita sa akin? Ang tagal-tagal ko na silang pinapahanap sa'yo pero hindi mo pa rin sila makita-kita. Nandyan lang ang mga yan sa Bicol at imposibleng hindi mo sila mahanap dyan. Ang laki na ng ibayad ko sa'yo pero ganyan lang lagi sinasagot mo sa akin? Ayusin mo ang trabaho mo kung gusto mong bayaran pa kita. Galit na bulyaw ni Joel sa kausap niya sa kabilang linya at halos ihagis na niya ang kanyang phone sa kanyang table. Napahilot na lamang talaga siya sa kanyang sentido dahil parang biglang sumakit iyon. Sino pong pinapahanap ninyo, Dad? Tanong ni Jessie sa kanyang ama. Agad namang nagtaas ng tingin si Joel at nagulat pa siya dahil naroon pala si Jessie na hindi man lang niya napapansin. Anak, kanina ka pa ba dyan? Gulat na tanong ni Joel sa kanyang anak na si Jessie. Hindi naman po, Dad. Halos kararating-rating ko lamang po, sagot ni Jessie. Sino pong pinapahanap niyo sa Bicol? Tanong pang muli ni Jessie. Ha? Wala yun. Wag mo na lamang intindihin pa yon. Sagot naman ni Joel kay Jessie, sa kanya binuksan ang kanyang laptop. Bakit kaya nga pala naparito? May problema ba? Tanong pa ni Joel dahil madalang naman talagang magawi doon si Jessie. Agad namang naglakad si Jessie papunta sa sofa na naroon sa opisina ng kanyang ama at pabagsak pa siyang naupo doon. Dad, akala ko po ba kakausapin niyo ulit ang pamilya ni Noah? Bakit po galing ako doon kanina mukhang matindi pa rin po ang galit sa akin ni Noah at ayaw pa rin po niyang magpakasal sa akin? Sagot naman ni Jessie sa kanyang ama. Napabuga naman ng hangin sa bibig si Joel dahil sa sinabi ni Jessie dahil mukhang walang balak ang kanyang anak na kalimutan si Noah. Kinausap na kasi niya ito noong nakaraan lamang at sinabihan niya ang kanyang anak na sa iba na lamang ibaling ang pagmamahal nito kay Noah. Pero mukhang hindi talaga nakinig sa kanya si Jessie. Anak, di ba? Sinabi ko naman sa iyo noon pa na hindi madaling mapa-oo ang pamilya ng nagugustuhan mong lalaki. Kilala ko ang mag-asawang Denver at Angeline at alam ko na ayaw nilang pinangungunahan ng mga ito sa desisyon. Siguro naman nakita mo ang nangyari sa party, di ba? Sa totoo lang, nahihiya na nga akong lumapit pa sa kanila. Sagot ni Joel sa kanyang anak. No, Dad. Hindi po yan maaari. Gumawa po kayo ng paraan para maging akin si Noah. Please, Dad. Sagot naman ni Jessie at nagpaawa pa sa kanyang ama. Napabuntong hininga na lamang si Joel dahil sa inaasta ng kanyang anak. Hindi na nga niya alam kung paano pa niya kakausapin ang mag-asawang Denver at Angeline dahil sa mga nangyari sa party noon. Susubukan ko, anak. Pero hindi ako nangangako sa'yo na talagang pakakasalan ka nga ni Noah? Sagot ni Joel. No, gusto ko po siguraduhin ninyo, Dad. Dahil kung hindi magiging akin si Noah ay mabuti pa, mawala na lamang ako sa mundong to. Sagot ni Jessie sa kanyang ama. Nagulat naman si Joel sa sinabi ni Jessie. Anak, umayos ka nga sa mga pinagsasabi mo dyan. Hindi magandang biro yan. Kung hindi ka man lang pakasalan ni Noah, ay marami namang ibang lalaki dyan at hindi mo kailangan ipagsiksikan ang sarili mo sa lalaking ayaw naman sa'yo. Saway ni Joel sa kanyang anak dahil wala na talaga itong bukang bibig kung hindi si Noah. No, Dad. Si Noah lang ang gusto ko at wala nang iba pa. Kung hindi si Noah ang mapapangasawa ko, kikitilin ko talaga ang buhay ko. Maktol pa ni Jessie saka siya lumabas ng opisina ng kanyang ama. Napabuga na lamang ng hangin sa bibig niya si Joel dahil sa inaasta ni Jessie. Hindi na nga niya alam ang gagawin niya sa anak niyang to dahil napakahirap talaga nitong pasunurin. Marami pa kasi talaga siyang problema na iniisip sa ngayon at hindi niya talaga alam kung kailan ba niya mahaharap muli ang mag-asawang Denver at Angeline dahil alam niya, sumama talaga ang loob na baka ito dahil sa nangyari sa party nung nakaraan.